Ako si Jack, isang bagong nurse dito sa isang lumang ospital sa Quezon City. Night shift ako noong unang linggo ko. Tahimik, madilim, medyo nakakatakot. Pero trabaho lang, sabi ko sa sarili ko. Unang gabi pa lang, may napansin na ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang umiikot ako sa ward, may nadaanan akong babaeng nurse sa hallway. Maputi ang uniforme, may bitbit siyang tray ng gamot. Tahimik lang siya, dumaan sa tabi ko na parang wala lang. Akala ko kasama ko lang sa shift. Pero pag-check ko sa listahan ng duty, wala siyang pangalan. Wala ring ibang nurse na naka-white uniform na ganun sa amin. Lahat kami naka-scrub suit. Kinabukasan tinanong ko si Ma'am Tess, ang head nurse namin. Ma'am, sino po yung nurse na mapayat? Naka-face mask at naka-white uniform kagabi? Ang bait po niya, nakita ko siyang namimigay ng gamot sa mga pasyente. Bigla siyang tumigil. Tiningnan niya ako ng matagal, parang may iniisip. Wala tayong nurse na ganun sa shift kagabi, Jack, sagot niya. Pero kung nakita mo siya, mapalad ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Kinabukasan, balik night shift ulit ako. Ganun na naman. Eksaktong 2:00 nakita ko ulit siya. Dumaan sa hallway, dinalaw ang mga pasyente. Hindi siya nagsasalita. Pero kita mo sa kilos niya, kalma, maingat. Parang sanay na sanay sa trabaho. Minsan naririnig ko ang boses niya, mahina, malumanay. Lola, inom po kayo ng gamot ha? Para makatulog na kayo ng mahimbing. Hindi ako natatakot. Ang totoo, parang kalmado ako pag nandyan siya. Parang may kasama ako kahit mag-isa lang sa shift. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko malilimutan. Nag-collapse ang isa sa mga pasyente. Nawala ng malay. Panik ako. First time ko sa ganong emergency, mag-isa pa ako sa ward. Di ko alam kung anong uunahin. Halos nanginginig na ako. Biglang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, siya yon. Si Nurse Emilia. Naka-face mask, pero ramdam ko ang mga mata niyang kalmado. Relax ka lang, Jack. Ako na muna. Tumawag ka ng doktor. Sabi niya. Tumakbo ako agad para humingi ng tulong. Pagbalik ko kasama ang doktor, maayos na ang pasyente. Nakalapat ang gamot, may nakasukbit na bagong IV at maayos ang pagkakakumot. Pero wala na si Nurse Emilia. Sabi ng doktor, ang bilis mo naman. Magaling, mukhang may experience ka na. Ngumiti lang ako. Hindi ko masabi na hindi ako ang gumawa nun. Pagkatapos nun, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinausap ko ulit si Ma'am Tess. Ma'am, si Nurse Emilia po ba talaga yun? Yung multo? Matagal siyang tumahimik saka siya tumango. Emilia ang pangalan niya. Isa siya sa mga pinakamasipag naming nurse dati. Noong kasagsagan ng COVID, halos hindi siya umuuwi. Kahit pagod na, kahit wala ng tulog, tuloy pa rin. Pero siya rin ang unang nahawa sa batch nila. Hindi na siya nakarecover. Dito siya namatay, Jack. Sa ward na yan. Sa shift na yan. Sa oras na yan. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maawa. Makalipas ang ilang gabi, may isa na namang emergency. Senior patient, inatake sa puso. Yung tunog ng monitor, flatline. Nagkagulo, umiiyak ang pamilya. Naka-standby kami. Halos mawalan na kami ng pag-asa. Lumingon ako sa gilid ng ward. Nandun siya, si Nurse Emilia. Tahimik siyang nakatingin sa pasyente. Tapos tumingin siya sa akin. Parang sinasabi niyang, kaya mo na. Nandito lang ako. Biglang tumunog ulit ang monitor. May pulso. Nakaligtas ang pasyente. Walang makapaliwanag kung paano. Pero ako alam ko, naramdaman ko, simula nun hindi ko na siya nakita. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, sa tuwing tatahimik ang buong ward at may dadaan na malamig na hangin sa batok ko, alam kong andyan pa rin siya. Hindi lahat ng multo ay para manakot. May mga multong hindi makaalis dahil hindi pa tapos ang tungkulin nila. At si Nurse Emilia kahit patay na, ay patuloy na naglilingkod. Hanggang ngayon, minsan may mga multo na hindi natin kailangang katakutan. Kasi sila ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nabubuhay.